TB or not TB? That is the question. Tanong ko sa inyo, natatandaan nyo ba kung sino yung Pangulo ng bansa natin na namatay sa tuberculosis? I-type nyo sa comment section ang sagutin nyo at malalaman po ninyo mamaya sa dulo ng video kung tama ang sagutin nyo. Pag-usapan natin ngayong araw ang ilang mga bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa tuberculosis. Ready? Let's go! Ang tuberculosis ay isang sakit na dulot ng mikrobyong Mycobacterium tuberculosis. Isa ang Pilipinas sa mga napakaraming kaso nito sa buong mundo, kaya naman nagiging sentro din tayo ng pag-aaral tungkol dito. Usually po, inaatake ng bakteryang ito ang ating mga baga, pero po pwede ring atakihin ito ang iba pang mga bahagi ng katawan tulad ng kidneys, ng spine, ng brain at iba pa. Kumakalat yan sa hangin sa pamamagitan ng close contact sa isang taong mayroong tuberculosis. Ibig sabihin, kapag naubuhan ka o nakalanghap ka ng hangin na mayroon itong bakteryang ito, pwede ka magkaroon ng tuberculosis. Isang karaniwang tanong dito ay kung ito ba ay napapasa sa pakikipagkamay, pag-share ng pagkain at inumin, paghawak sa mga personal na gamit ng mga pasyenteng may tuberculosis, pakikipaghalikan at pag-share ng toothbrush. Ang sagot po ay hindi. Hindi po ito nakakahawa sa pamamagitan ng mga yan. Mahahawa ka lamang kapag ka ikaw ay naubuhan ng pasyenteng mayroong tuberculosis o di naman kaya ay nakalanghap ka ng hanging mayroong bakteryang ito. Pero ganun pa man, please lamang po, huwag naman po mag-share ng toothbrush hanggang maaari for hygienic purposes. Anyway, ang nangyayari dyan ay kapag ka ang isang tao nakalanghap ng TB bacteria, nagsasettle po yung bacteria yan sa lungs at doon sila nagpapakabusog at doon sila magpapalaki. Mula doon, pwede siyang mag-travel papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng dugo at again, pwede siyang makahawa. Ang isang pasyenteng mayroong tuberculosis ay maaaring makaranas ng mga sumusunod na sintomas. Pag-uubo, usually more than 2 weeks, pananakit ng dibdib, pag-ubo na may kasamang dugo ang plema, panghihina, pagbabawas ng timbang, pagkawala ng ganong kumain, paglalagnat at pamamawi sa gabi. Pero again, hindi naman lahat ng mga pasyenteng may ganyan ay tuberculosis na agad. Kaya kinakailangan magpa-check up lalo na kung matagal na po yung ubo ninyo. Mayroon din nga palang mga latent TB infection, mga walang sintomas, walang nararamdaman pero pwede magkaroon ng TB. Pero pwedeng hindi naman sila nakakahawa. Depende sa kaso. Para ma-diagnose kung meron talagang tuberculosis, kinakailangan pumunta kayo sa doktor at magpa-check up kayo. And then pwedeng magpagawa si doktor ng laboratory examinations at saka imaging. Chest x-ray, titingnan po natin kung meron kayong tuberculosis dyan. And then magpapa-examine ng plema. Titingnan din po natin yung plema kung meron makikitang tuberculosis nga at kung active yung infection. At kung meron nga, aalamin natin kung tuberculosis nga ba talaga ito na drug sensitive o drug resistant. Ito ay magiging guide natin sa tamang treatment dahil magkaiba po yung gamot na ipiniprescribe sa dalawang yan. Bukod dyan, kinakailangan din po natin ng tamang pagkain para maiwasan ang pangangayayat at magkakaroon po ng side effects ng mga gamot. Dapat din po ay tamang pagkain upang makatulong sa pagpapalakas ng resistensya, pag-maintain din ng timbang. At ayun, balik po tayo sa history natin kanina. Noong mga unang panahon, isipin ninyo, isa sa mga pumapatay po sa mga tao ay ang tuberculosis dahil wala pa ang sapat na gamutan dito. Imagine ninyo, isang pangulo ng bansa, nasa kanya na po lahat ng koneksyon at kapangyarihan sa bansa, pero pumanaw siya sa isang sakit na ngayon ay nagagamot naman na. Ang pangulong tinutukoy ko ay si Manuel Luis Quezon. Sa mga nakakuha ng tamang sagot, mabuhay kayo, alam ninyo ang history ninyo. Congratulations at wala po akong papremyo, kundi clap. At ayun, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lamang talaga nagkakasakit kayo, kaya naman naririto pa rin po ako. Nagpapaalaala lamang sa inyo. At sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayo lahat. See you ulit next episode. Ingat!